Manila, I keep coming back to Manila. Noong dating panahon, ang pangunahing paraan ng transportasyon ay ang karitela o kalesa, isang horse-based carriage na pinapatakbo ng isang kutsero. Sa panahon ng mga Espanyol, ang mga mayayaman o makapangyarihan lamang ang nakakasakay sa karitela. Ngunit, sa ating panahon, halos 60% ng mga Pilipino ay gumagamit ng ilang uri ng pampublikong transportasyon. Naging mas karaniwan at accessible ang paggamit ng pampublikong transportasyon sa mga ordinaryong Pilipino. Gumagamit ba ng pampublikong transportasyon sa araw-araw mo? Oo. So, pagka ako ay pupunta sa Paralan, ako ay gumagamit ng jeepney. Sa simpleng okasyon, ako ay gumagamit ng tricycle. At sa mga malalayong lugar, ako ay minsan gumagamit ng taxi. Kabilang sa mga popular na paraan ng transportasyon sa kasalukuyan, ang mga jeepney at tricycle, na may mahigit 9 milyones tao na sumasakay ng jeepney araw-araw sa Metro Manila lamang, at mahigit 600,000 na jeepney driver na umaasa sa kita mula sa mga biyaheng ito. Many commuters in different parts of Metro Manila were left stranded amid a two-day transport strike. The nationwide transport strike on Monday. Two-day strike against the government's public transport. Another transport strike is underway. Ang mga transport strike na bungo ng mga kontrobersyal na desisyon na ipinapatupad ng gobyerno ay nag-aapekto sa mga estudyante at mga workers sa Pilipinas. For me kasi nagko-commute kasi ako pauwi. So malamang disadvantage 'yan. Pero kung hindi ka naman nagko-commute pauwi, okay lang kasi hindi ka naman maapektuhan. So mga depende lang 'yun eh. I don't like transport strike. Why? Because I'm not able to go home early. Nagiging malaking issue na rin ang carelessness at traffic violation ng ating mga public transportation drivers. So ang tanong po is, ano ang opinion mo sa kalagayan ng public transportation drivers? Sa POJ kasi, wala silang disiplina sa kalsada. Tulad niyan, wala namang dapat babaan tsaka loading unloading dito sa may Walter Mart. Doon pa rin sila nagbababa at nagsasakay. Kailangan nila ayusin yung kanilang respeto sa traffic. Sana, okay lang. Yun lang. Tsaka hindi sila marunong sumunod sa mga traffic enforcer. Yun po. Kaya napapaaway kami sa kanila. Tapos, paano naman ito nakaka-apekto sa iyo? Kasi minsan nahuhuli sila ng mga traffic enforcers. Which leads to, nagiging late ako. Mahirap, syempre. Nakakainis. Dahil hindi sila marunong sumunod. Ilang beses na pinagsasabihan. Hindi sila sumusunod. Nakaka-high blood. Ayon sa Land Transportation Office or LTO noong 2022, mayroong 1.5 million na registered tricycle sa Pinas. Ano yung dahilan nyo na naging tricycle driver? Kasi noong araw, magandang mamasada rito. Dahil maraming pasero rito. Ngayon, humihina na ngayon. Dahil marami ng tricycle dito. Karamihan sa ating mga tsuper ay nahihirapan dahil hindi sapat ang kanilang iniipon sa araw-araw. Kinakailangan ng reforma upang mabago ang ating sistema dahil marami nang nahihirapan at umalis na sa pagiging tsuper at naghanap ng ibang trabaho upang mabuhay ang kanilang mga pamilya. Ang ating mga tricycle driver ay nagtatrabaho at naghihirap araw-araw para sa daily income na lamang na 250 pesos. Sapat ba to para sa kanilang mga buhay? Sapat ba to para sa kasalukuyang Pinoy? Kabilang rin sa mga public transportation drivers ang ating mga Grab at Joyride drivers. Humaharap sila ng malaking panganib araw-araw upang ihatid tayo sa ating mga paaralan, trabaho, at bahay. Bakit po kayo naging Joyride driver? Actually, sideline lang ito. May regular job naman kasi ako. Kailangan gawa ng sa hanap buhay.
medyo delikado, gawa ng medyo mapalayo, ganun. Pero kailangan gawa ng may pamilya. So, bakit ito? Kasi mas secure itong joyride at the same time, may benefits din na kukuha. May nasaan pa ba kayong pagbabago na mangyari para? Well, unang-una yung traffic. Pangalawa, siguro yung pagtaas ng gasolina. Tapos, at the same time, yung mga rider na katulad ko, sana safe yung pasahero natin pag-uwi. Salamat po. Dapat nating ingatan ang ating mga tsuper dahil sila ang dahilan kung bakit tayo nakakapasok, nakakapunta kung saan-saan at nakakakuha ng mga serbisyong ginagamit natin sa araw-araw. Ang mga solusyon na dapat ilatag ay dapat naaayon sa kinakailangan at hindi lang dapat yung pwedeng perahan ng ibang mga mamamayan tulad ng ating mga politiko. Mahal kong Pilipinas. Magkaisa tayo, tulungan natin ang ating mga driver upang mas mapaganda ang kanilang mga buhay. Hindi dahil tinitignan natin silang mas mababa sa atin, dapat lamangan na natin sila. Magkaisa tayo, Pilipino tayong lahat at hindi dapat nilalamangan ang isa't isa.